Kasi nakaka-homesick talaga. Oh Canada. Oh Canada, ang ganda mo pero ang puso ko ay hinahanap ang Pilipinas. Alam mo yun? Alam mo yung ganun na feeling, di ba? So, hi guys! Welcome again to my vlog. So, ayan, nagbabalik na naman. Konting update lang. Since hindi na ako masyadong nag-upload dito sa YouTube ko kasi mas nag-focus ako ngayon sa page ko. If gusto nyo mag-follow sa page ko, just follow my page. Ilalagay ko lang dito yung page ko. So, mas nag-focus ako ngayon sa page ko kasi gusto ko siya ma-monetize. Since monetize naman talaga tong YouTube ko and monetize na din yung profile ko. So, ngayon ang wino-workout ko naman is yung page ko kasi gusto ko tatlo sila na monetize. And ang hirap kasi ipagsabay kapag tatlo sila na ima-manage ko. But, yeah, paminsan-minsan mag-upload lang ako dito sa YouTube kasi, wala din akong magawa ngayon. Nakapaglaban na din ako ng nakaraang araw. And then, nandito lang kami sa bahay. Ayan yung mga bata. Ayan, nanonood lang sila ng TV. Tapos, ayan. And, sobrang pangit ng weather na for the past few days talaga. Alam niyo, nakaka-homesick talaga tong ganitong season. Like, nakaka-homesick talaga siya. Lalo na, galing tayo sa Philippines na laging maganda lang weather doon. And masaya kasi, alam mo yun, yung pagpasko talaga masaya na sa atin kapag ganito ng panahon. Nakaka-homesick lang. So, yun, sana makauwi kami next year. So, sana lang talaga makauwi kami. So, meron kaming binibenta na lupa sa Valenzuela City. Baka may mga kilala kayo dyan na willing na bumili ng lupa namin. So, meron kaming lupa doon na for sale, Valenzuela City. 240 square meter lang siya. So, yan yung hinihintay namin na mabenta. So, pag mabenta siya, ay kailangan namin umuwi lahat. And, ngayon ay unti-unti ko nang aasikasuhin yung passport nitong dalawa, si Alicia at saka si Pio. Kasi just in case lang, meron kaming buyer na gusto nang bilhin yung lupa tapos biglaan lang kami uuwi. So, alam mo yun, para ready lang yung documents na kailangan namin pag if ever na umuwi kami. So, ngayon, pinag-aaralan ko kung paano kumuha ng passport. Kasi, alam ko, merong mga kailangan mag-sign na citizen na kakilala nila. So, hindi pa naman kami citizen talaga. Kami ni Daddy, tsaka ni Ethan, si Alicia, tsaka si Pio lang yung citizen. So, sila lang yung kukuha na namin ng passport. So, meron naman kapatid si Kevin dito na pwedeng pumirma doon sa sa passport nila. So, yun ang kailangan kong asikasuhin kasi para ready lang. But meron naman nang nag-i-inquire sa amin. Marami nang nag-i-inquire but yun nga ay yung area kasi is bumabaha talaga siya but meron naman siyang water pump. Alam mo yun sa Valenzuela, kung taga Valenzuela ka, meron silang mga water pump doon na yung humihigop ng mga baha na kumbaga may labasan sila na may labasan sila ng tubig talaga. So, yung lupa na namin na yun ay bigay yun ng dad-in-law ko. Regalo niya yun sa amin ni Kevin. But, yun nga ay we decided ni Kevin na ibenta siya kasi si Kevin naman para sa kanya ay hindi din siya, ayaw niya mag-retire sa Manila. Gusto niya sa amin, sa probinsya, sa Siquijor. So, yun ang plano namin. Ibenta siya kasi kaysa naman masayang and then kailangan din naman talaga namin financially today. Alam mo yun, maganda na meron kaming lupa but financially kasi kailangan kami ngayon. So, kailangan namin siya ibenta para ay maging okay na kami lahat and makapag-start kaming mag-ipon and mag-invest kasi hindi natin alam in the future. So, yeah, we're selling our land. Tapos,
Ano pa update? Wala naman kami masyadong update. Kasi usually talaga ganitong winter na sa bahay lang talaga ako, guys. And yun nga, naho-homesick ako. Lagi lang ako nanonood ng YouTube, na yung mga sa Sikihor, yan. Kasi, iba yung pakiramdam lang kapag laki ka ng dagat talaga or laki ka ng probinsya. Nakakamiss lang yung ganun na moment. So, yeah. Ewan ko, nung mga ilang years naman, hindi naman ganito kalala yung homesick namin ni Daddy. But, ngayon talaga, ang lala ng homesick namin ngayon. Like, everyday kami nanonood ng mga ano sa Philippines. Ang saya lang kasi sa atin, kahit na ganun ang nangyayari sa Philippines. Alam mo yun, kahit na masama yung mga naririnig natin dito sa Philippines, iba pa din kasi talaga. Alam mo yung, nandun kasi yung family natin, and then, dun kasi tayo lumaki, kinalakihan natin. Set aside na natin yung gobyerno kasi nandyan na talaga yan sila. Kurakot talaga yan. Wala na tayong magagawa dyan. But, yeah, iba pa din. Para sa amin ha, na ilang taon pa naman kami dito sa Canada. But, yeah, nakaka-homesick lang. Ilang taon na din kami hindi nakauwi. And sana talaga makauwi kami next year. And kung makauwi man kami, saglit lang din. Kasi, syempre may work si Daddy. And may school din si Kuya. So, yeah, siguro kung makauwi man kami, 2 weeks lang kami doon. 1 week sa Manila, tsaka 1 week sa Sikihor. So, yun. Sabi ni Daddy, gusto lang daw niya mag-recharge. Gusto lang niya mag-recharge sa island. Sa island of fire. Alam mo yun, gusto ko. Gusto ko din. Gusto kong maligo. Gusto kong kumain ng kinilaw. Gusto kong, as in, puro sariwa ang crave ko. Sariwang isda. As in, sariwang isda na lutong probinsya. Yun talaga yung hinahanap-hanap ko. Ewan ko, iba kasi talaga kapag doon ka talaga lumaki, and yun yung nakasanayan mo na pagkain. Talagang hinahanap mo siya eh. Hinahanap ng dila mo, hinahanap ng katawan mo. Ilang taon na din ako hindi nakaligo ng dagat. Like, nakakamiss lang. But, alam mo yun, ang hirap lang kasing kumuha ng mga sustainable jobs sa atin. Kaya, mahirap mag-settle ka agad dun kapag wala kang enough fund. Kaya kailangan namin talaga mag-invest and mag-ipon kung gusto namin na, kung ano man yung gusto namin in the future. So, grabe no, kami lang ba yun? Kami lang ba yun na homesick or kayo din ba? Ay, nako. Wala kasi akong kausap na si Daddy is nasa work. So, I decided na kayo na lang kausapin ko kasi matagal na din naman ako hindi nakapag-vlog. So, yeah. I-upload ko lang to na walang edit, raw lang. Kasi gusto ko lang mailabas yung pakiramdam ko. Kasi nakaka-homesick talaga. Oh, Canada. Oh, Canada, ang ganda mo. Pero, ang puso ko ay hinahanap ang Pilipinas. Alam mo yun? Alam mo yung ganun na feeling, di ba? So, yeah. And gusto namin ni Daddy din na ma-experience nitong dalawa ko yung Philippines. Like, yung sa amin, sa isla, gusto namin na makaligo sila ng dagat, ng makakain ng masasarap na pagkain doon. Kasi, aminin man natin o sa hindi, dito kasi sa Canada, puro pizza, puro burger. Hindi talaga ako natutuwa sa ganun. And gusto ko maranasan yun ng mga anak ko. Kung ano yung kinalakihan ko na pagkain. Yun kasi talaga yung masarap. Like, salwaki, lato, ay nako, kalami. Ewan ko ba? Nakaka-homesick lang talaga tong weather ngayon. And too much. Ewan ko, but ganun talaga eh. Nandito tayo sa Canada. Hindi naman sa nagre-reklamo kami ha. Hindi kami nagre-reklamo na, ay, nandito kami sa Canada. We are grateful and we are happy na nandito kami. Kasi, yun nga, kung matagal ko na kayong follower or matagal ko na kayong
subscriber o matagal na kayo nakasubaybay sa family ko, ay talagang ano, tawag niyan, ayaw namin yung life namin dati kasi nga yung nasa barko si daddy. So we are grateful, very grateful kami na nandito kami sa Canada. Kasi magkasama kami, hindi lumalayo si daddy. So yeah, yun lang. Homesick lang, no. Nakaka-homesick yung weather lang. Ilang araw nang walang araw. Liwanag lang pero puro makulimlim. Makulimlim na panahon. And then, ayaw ko lumabas. Kaya hinihintay ko talaga na magbakasyon na si kuya kasi hindi na talaga ako lalabas, guys. As in, every time na lang na lumabas, sobrang lamig sa labas. Masakit sa kamay, masakit sa paa. Ayoko talaga. Ayoko lumabas. Ito lang, itong year na to ha, ayokong lumabas. Yun lang yung pakiramdam ko ngayon. Hindi siya gaya last year na winter okay lang. Gala-gala ka pa kami last year. Halos araw-araw kami nalabas last year. But this time is parang ayoko talaga lumabas. Gusto ko lang nandito sa bahay. Ewan ko ba? So hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa pakikinig sa aking walang kwentang vlog. Gusto ko lang tawag niyan, i-document. Kasi raw feeling ko kasi ito lang yung nararamdaman ko ni daddy for the past few days. And yeah, gusto ko lang kausap. Gusto ko lang siyang mailabas. Ay, homesick is not good. Kailangan ko na talaga mag-recharge. Kailangan na namin mag-recharge sa Philippines. Philippines lang talaga yung magpapasaya sa amin and magbabalik sigla sa amin. Kahit nasabihin natin na okay talaga dito. Okay talaga ang life dito sa Canada. Mabibili mo lahat ng mga gusto mo kung mag-work hard ka. Like, hindi ka mahirapan bumili ng mga daily needs or daily na pagkain. Kung mayaman lang ako sa Pilipinas, kung marami ako negosyo dun, hindi ako mag-iibang bansa. Ang makaka-relate lang talaga sa mga nararamdaman namin ngayon ay yung mga taong nasa ibang bansa lang din. Kasi never at never mararamdaman ng ibang tao kapag hindi nila naranasan tumira sa ibang bansa. Kaya saludo talaga ako sa mga OFW, lalo na yung mga OFW na hindi kasama yung pamilya, na nagtatrabaho ilang taon, na hindi umuwi. Grabe, ang bigat sa pakiramdam nun. Mabigat talaga. Hindi siya talaga madali. Ay nakakaano siya sa utak. And yun lang. Sana lang talaga ay mabenta na yung lupa namin para kahit paano ay makapagbakasyon kami. And yun pala tanong ko, if ever na mabenta yung lupa namin, paano namin dadalhin yung pera dito? Yun ang yun ang pinag-aaralan ko ngayon kasi 'di ba, limit lang yung pwede nating dalhin na pera dito up to 10,000 ba? 10,000 CAD. So, yeah, just comment down below guys kung napanood mo man to, kung paano magpadala ng pera dito na naka Philippine peso. Kung ano yung maganda kasi na-search ko is pwede naman daw sa bank pero nga liliit yung palitan. So, iniisip ko kung paano. And, ang mahirap din is wala kaming bank na dun kasi yung BPI namin, both ni daddy, ay, na siya, na lock. Ano yung tawag nun? Basta, hindi na siya pwedeng gamitin and kailangan kaming pumunta doon personally para ipa-activate siya ulit. Parang ganun kasi tumawag kami sa BPI. And yun, mahirap. Kailangan asikasuhin lahat. Ang dami naming aasikasuhin pag if ever na umuwi kami kasi kailangan namin ipa-activate lahat ng banks namin doon. And gusto ko din mag-open ng panibagong bank. Ang meron lang na bank doon ay yung sa anak ko. Kasi dati kasi
nagsisave up kasi ako ng money para sa bank ng anak ko. So, siya lang yung may pera doon, and yung account lang niya yung active. Kasi ano yun, inuhulog-hulugan yun. And ano siya, tawag niyan, naka-passbook. So, hindi ko din siya ma-monitor. Yung mother-in-law ko lang yung nagpapa-update nun sa bangko. So, yeah. Thank you guys. Mag-comment kayo guys ha kung saan kami pwedeng magpadala ng pera papunta dito sa Canada. So, yeah. Sana ay mabenta na siya and homesick malala. Bye. Thank you for watching. Ay, walang kwenta itong vlog na to. Bye-bye.